Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na ang araw na sinabi sa iyo ni Yahweh. Ito ay pinauubaya ko sa iyo mga kamay ang iyong kaaway. Gawin mo sa kanya ang gusto mo." Kumilos si David at lihim na ginupit ang laylayan ng kapa ni Saul. Ngunit kinonsensya si David sa pagkakagupit niya sa laylayan ng kapa ni Saul. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag sanang ipaintulot ni Yahweh na gawin ko ang bagay na ito sa aking Panginoon na pinahiran ni Yahweh. Hindi ko siya maaaring pagbuhatan ng kamay sapagkat siya ang pinahiran ni Yahweh." At sinabi niya kay Saul, "Bakit kayo nakikinig sa sabi-sabihin ng mga tao? Nahangad raw ni David ang inyong kapahamakan. Nakita ng inyong mga mata sa araw na ito na inilagay kayo ni Yahweh sa aking mga kamay sa yungib. May nagsabi sa akin patayin na kayo, ngunit naawa ako sa inyo. At sinabi kong hindi ko pagbubuhatan ng kamay ang aking Panginoon na siyang pinahiran ni Yahweh. Nakikita niyong wala akong hangad na masama sa inyo o pagtaksilan kayo. Wala akong nagagawang mali sa inyo, ngunit pinaghahanap niyo ako para patayin." Matapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "Iyan ba ang boses mo David, anak ko?" At malakas na umiyak si Saul at sinabi kay David, "Tama ka at mali ako sapagkat ginantihan mo ng kabutihang loob ang kasamaang ginawa ko sa iyo. Ipinakita mo sa araw na ito ang iyong kabutihan na ginawa mo sa akin. Gantimpalaan ka ng nawang mabuti ni Yahweh dahil sa ginawa mo sa akin sa araw na ito. Natitiyak ko na ang ngayon ikaw ang magiging maghahari sa Israel, at sa iyong mga kamay magiging matatag ang kaharian ng Israel." Mga kapunda, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tulad nga po nung na pagnilaya natin kahapon sa ating salita ng Diyos, ang kababaang loob po ang magiging susi ng kapayapaan. Wala pong ibang disposisyon sa buhay, mga pag-uugali, kundi ang kababaang loob ang makakaiwas sa kaguluhan sa mundo. Dahil sa kababaang loob na ipapadama natin ang pagmamahal ng Diyos na unang nagpakumbaba para sa atin, para maranasan niya ang pagiging tao, ang pagiging mababa sa buhay. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin sa araw na ito ay magpakumbaba, gumawa ng mabuti sa kapwa kahit tayo ay hindi nila ginagawa ng mabuti o ginagawan tayo nila ng masama. Huwag natin gantihan ng masama ang gantihan natin ang paggawa ng mabuti ang ginagawa nilang masama. Dahil sa huli, kapayapaan at pagmamahalan ang hagad natin bilang mga tunay na Kristiyano sa mundong ito. Amen. Darasalin natin ang itinurong panalangin ng ating Panginoong Kristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na nga mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat.